Kakabit raw ng pagdidisiplina ay ang kultura at paniniwala ng mga Pilipino, kaya't hindi simpleng usapan ang corporal punishment. Dagdag ng mga taga-NGO na wala ring ngipin ang mga batas na pumoprotekta sa mga bata. Ang Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at ang Family Code at Child and Youth Welfare Code ang isa sa mga batas na pumoprotekta sa mga bata. Pero may nakikitang problema dito ang Save the Children Sweden. Hindi malinaw na pinagbabawal ang corporal punishment, lalo na sa loob ng bahay. Pangalawa, yung ating batas ay kino-cover lang yung excessive forms. Kumbaga yung mga pagpaparusa o pananakit o punishment na nagre-resulta sa talagang severe injuries. Yung merong pasa-pasa dapat kita yung pasa, dapat may physical evidence. So yun lang yung nako-cover ng batas. Ang problema, sinasabi kasi natin may emotional and humiliating forms of punishment na wala naman talagang makikitang physical evidence, no? Kasi nga it's more emotional and mental ang effect. So ito hindi nako-cover ng batas. Isa ang bansang Pilipinas sa 198 na bansa na lumagda sa kasunduan ng United Nations CRC o ang Convention on the Rights of the Child. Ito ang kasunduan kung saan inirerekomenda na protektahan ang bawat bata laban sa iba't ibang pang-aabuso. At sa 198 na bansang ito, 24 pa lang dito ang ipinagbawal na ang lahat ng klase ng corporal punishment sa lahat ng sitwasyon o lugar. Obligado ang Pilipinas na tumupad sa pinirmahang kasunduang ito. Inilalaban ngayon ng Child Rights Network, samahan ng international at local NGOs at Council for the Welfare of the Children ang pagkakaroon ng batas laban sa corporal punishment o mas kilala sa tawag na Anti-Corporal Punishment Bill. January 2008 nang ipasa sa mababang kapulungan ang bill na ito. Nilalayo nito na i-amend ang RA 7610 at tuluyang ipagbawal ang pagpaparusa o corporal punishment sa loob ng tahanan at maging sa lahat ng lugar at sitwasyon. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang bill na ito sa mababang kapulungan. Bukod sa pagkakaroon ng batas, mahalaga rin daw na maintindihan kung bakit hindi epektibo ang corporal punishment sa pagdidisiplina sa bata. Mga bata ay human beings, no? Meron din silang the same set of rights, the same rights as any other person or any other, even as adults, no? So kailangang itrato sila ng pantay. Na kung sa ating mga adults, hindi pwede yung basta lang tayo mumurahin o sasaktan, bigla tayong susuntukin o pagmumurahin, lalo na sa mga bata, no? Na dapat they have the same protection na ine-enjoy din ng mga matatanda. Kung ang isang bata kasi ay nasasanay sa violence, natututunan niya kasi sa corporal punishment na pag may problema o meron siyang gustong makuha, ang kailangan lang niya daanin niya sa dahas, no? Daanin niya sa palakasan, no? Kung sino yung mas powerful. So, ito ba yung gusto nating ituro sa mga bata? Ang gusto sana kasi natin, yung mga bata, mas matuto talagang mag-isip, maging responsable, disiplinahin yung sarili nila, at ma-build yung confidence nila to make good decisions. Hindi raw natututo ang bata sa corporal punishment. Sa ganitong pagdidisiplina, sumusunod lamang ang mga bata dahil natatakot ang mga ito. Nag-e-escalate din kasi yung paggamit ng punishment. Sa umpisa, pwedeng tapik lang, pwedeng kurot lang, pero pag sa tingin ng mga magulang, pag hindi yan naging effective, di ba tumitindi yung punishment. Sa mildest form pa lang, talagang dapat ay tinitigilan natin o ina-avoid natin. Mahirap dahil nga nabanggit ko, kultura kailangan bumalik pa rin doon sa ano ba yung pagtingin natin sa mga bata. At papaano ba natin tinatrato yung mga batang Pilipino, yung mga anak natin, mga kapatid natin na bata? Paano natin sila tinatrato?
Bawat bata ay may karapatan sa kanyang pisikal na integridad at maprotektahan sa lahat ng uri ng karahasan at pang-aabuso. Kailangan nila ng positibong pagdidisiplina, tamang paggabay at pagmamahal, at hindi pagpaparusa. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.